Mga kwento ni Thelmo. Nanatiling nakatali at ikinulong si Manly sa isang kamalig na malapit labang din sa bahay nila Auntie. Hindi nagsasalita si Manly. Hindi siya nakikipag-usap sa akin kapag nilalapitan ko. Palagi lamang siyang nakayuko. Halos gabi-gabi kong naririnig ang paghikbi niya. Humihikbi ito at gustong kumawala sa pagkakatali. Doon ko rin nasasaksihan kung paano siya pinapakain ng patay, pero hilaw na manok. Inaalisan lamang ito ng balahibo at saka hinahagis sa kanya. Nilalantakan ito ni Manly na parang batang takot maagawan. Naiiyak ako sa mga nakikita kong kinikilos ni Manly. Hindi ka panipaniwala ang mga nakikita ko noon. Ilang linggo akong iyak ng iyak dahil sa mga nakikita ko sa kanya. Hanggang sa hindi naglaon, nasanay na rin ako sa mga pangyayaring yon. Pero may mga pagkakataon na nakikita ko ang lagay ni Manly at umiiyak pa rin ako sa awa. Siya yung taong minahal ko. Yung taong naging malaking parte ng buhay ko, pero anong nangyari sa kanya? Napakahirap paniwalaan pero hindi ko siya kayang baliwalain. Kapag nasa normal siya na pagkilos at natutulog, tinititigan ko lamang ito. Napakaamo ng mukha niya. Namimiss ko yung Manling kilala ko at nasasaktan akong nakikita siyang sa kung anong kalagayan niya noon. Isang gabi, umambon. Saglit lamang ang ambon na yon, yung tipong hindi man lamang nababasa ang lupa. Kaya mainit ang singaw ng paligid pagdating ng gabi. Naiinitan ako at sumisikip ang paghinga ko. Hinubad ko ang jacket at pinilit kong pumikit para makatulog na. Nakapikit na ako noon pero nakikiramdam pa rin ako sa paligid. Naririnig ko ang hilik ng asawa ni Auntie sa kabilang kwarto. May naririnig akong palakad-lakad sa labas. Minulat ko ang mga mata ko at bumalik ako sa ulirat. Naisip ko na baka nakawala si Manly. Nagmamasid lamang ako sa paligid. Takot na ako noon na kahit paghinga ko ay pinipigilan ko. Maya-maya, narinig kong may nag-iingay sa may kamalig kung saan nakatali si Manly. Sa pananahimik ko at nagmamasid lamang sa kung anong nangyayari sa labas nun, biglang kinatok yung silong kung saan ako nakahiga. Katulad ito nung nangyari sa mismong bahay namin ni Manly. Nung una, hinayaan ko lamang ito at nag-aabang kung ano ang susunod na gagawin nito. Lumipat ako ng ibang pwesto at lumipat ang katok kung saan ako lumipat nun. Sumusunod ito sa akin sa madaling salita. Kaya naman naisip ko, baka ako ngang sadya nito. Huling lipat ko ng pwesto ay sumunod na naman itong katok na ito. Palakas ng palakas at hindi ko alam kung bakit kinatok ko rin ito at sinabing, Manly, ikaw ba yan? Maawa ka, natatakot na ako. Pero tuloy-tuloy pa rin ang pagkatok nun. Hindi ito nakikinig at palakas ng palakas ang katok niya. Doon na ako sumigaw at nagising sila Auntie at pinuntahan ako nun. Inabutan nga nila na may kubakatok pa rin sa silong. Hinila ako ni Auntie. Ang asawa naman ito ay nagsasalita ng salita na mahahalatang galit na galit sa nilalang na yon. Patuloy pa rin ang pag-iingay sa kamalig. May sumisigaw. Boses ni Manly. Tinatawag ang asawa ni Auntie. Pinuntahan niya ito at ilang minuto pa lamang nito sa labas ay bigla itong sumigaw. Nagkakagulo na sa labas ng mga oras na yon. Umiiyak na ako habang yakap-yakap ako ni Auntie.
Bumalik sa loob ng bahay ang asawa nito. Sinara ang pinto. Ang sabi niya sa akin ay isuot ko daw yung itim na jacket at sinunod ko naman. Naririnig ko sa labas ang pagsasagupaan ng hindi ko alam kung sino-sino o ano-ano nun. Yung tunog na parang katawan ng tao ang hinambalos sa lupa at mga tunog ng damo sa paligid. Maging sa isa pang kamalig ay nag-iingay din ang mga manok nila auntie. Tinanong ko ang asawa ni auntie kung saan si Manly pero hindi ako sinasagot nito. Patuloy lamang ang pagkakagulo sa labas habang kaming tatlo ay nakikiramdam lamang sa loob ng bahay. Natapos ang gabi na hindi kami nakatulog. Nakatulog na ako ng mga bandang 5:00 ng madaling araw at paggising ko, nakita ko si Manly na nasa gilid ng sahig kung saan ako nakahiga. Hindi siya kumikibo. Niyakap ko siya ng pagkahigpit-higpit at tipong ang tagal niyang nawala. Ang tagal niyang hindi ko nakita ng ganon kalapit, Sir Seth. Ang dami niyang sugat at pasa sa katawan. Nakatingin ito sa tiyan ko. Matagal ang pagkakatitig niya dito. Sumagi sa isip ko ang katauhan niya kaya doon ako napaatras. Binawi niya ang tingin sa tiyan ko. Nanatili siyang nakayuko at nagsalita ito ng napakapalumanay at sinabing, "Ipapatid na kita sa talipapa. Bumalik ka na ng bayan mo. Alam mo na yung tungkol sa akin kaya may dahilan ka na para umalis dito." Nagulat ako at napaiyak sa sinabi niya. Tinanong ko siya kung siya yung palaging kumakatok sa akin. Ang sabi niya, hindi. Pero kilala niya ito. Kaya ito pabalik-balik sa baryo namin dahil nga sa buntis ako noon. Tinanong ko siya kung isa nga ba siyang aswang na sinasabi niya. Bakit hindi niya ako ginawan ng masama, lalo pat buntis nga ako noon. Ayon sa kanya, napipigilan niya pa umano ang sarili. May sinabi siyang hindi pa daw ito hinog, kaya natitiis niya pa ang sarili. Naguguluhan ako at wala akong maintindihan. Ang dami niyang sinabing ang hirap intindihin. At may sinabi siya na siya ang aso noon sa likod ng kwarto ko sa tindahan. Tama umano ang biro ko noon na dahil nga maputik siya sa mga araw na yon. Kaya ako nasabing baka siya yung nasa labas ng kwarto ko. Tinanong ko siya kung nakipagbuno ba siya dito kagabi. Kaya siya may mga sugat-sugat at hindi niya itinanggi yon. Sino yung nagagambala sa akin? Tanong ko sa kanya. Yumuko ito ulit at sinabing, si tatay. Nagulantang ako sa mga sagot niya. Ang sabi niya sa akin noon ay may sakit ang tatay niya. Kung may sakit ito ay bakit siya pumupunta sa akin ng gabi at sa ganoong paraan pa. Katulad mo ba yung tatay mo? Tanong ko sa kanya. Oo, pero magkaiba kami. Kahit kailan ay hindi ako tumikim ng tao. Sa hayop ko lang talaga binubuhos ang takam ko. Ang dami kong naging tanong sa sarili ko ng mga oras na yon. Ano-ano pa ba ang hindi ko alam sa pamilya niya? At bakit hindi niya sinabi sa akin na umpisa pa lang? Sinadya ba niya akong dalhin dito? Nagpahid ako ng luha at tumayo ako noon. At nang paalis na ako sa kwarto, hinila niya ang kamay ko at napasalpak ako sa may binti niya. Hindi na ako nakatayo dahil sa lakas nito. Niyakap ako ni Manly ng pagkahigpit-higpit noon. Umiiyak ito. Doon na ako humagulgol ng iyak. Hindi ako nagsasalita. Miss na miss ko na mga ganitong pangyayari sa amin. Ang magkayakap na sobrang higpit. Ang magkadikit kami at magkausap ng malapitan. Tumagal kami ng ganon. Inisip ko na kahit papano'y may parte pa rin sa kanya bilang normal na tao. At may matinupang pag-iisip. At alam pa ang pinagagagawa nito.
Tumanggi ako sa gusto niya na bumalik ako sa talipapa. Sinabi ko sa kanya na kung kaya niyang kontrolin ang sarili niya at hahanap ng paraan na pwede pa itong maligtas sa sitwasyon niya, tatanggapin ko ito at mananatili ako sa baryo na yon. Lumuwag ang pagkakahawak niya sa akin at tiningnan niya ako. Nakita ko ang pag-amo ng mukha niya. Nagtiwala ako na nagkaroon ng kaliwanagan sa kanya ang mga sinabi ko. Nawala sa isip ko ang tungkol sa tatay niya. Pinakitunguhan ko si Manly at tinanggap ko siya ng buong buo. Bumalik kaming dalawa sa normal pero ang pinagkaiba lang ay nasa bahay na ako nila Auntie Lynn natutulog. Siya naman ay balik sa bundok at ngayon alam ko na kung anong ginagawa niya doon. Nagpapakabusog sa mga hayop at bumababa ng bundok ng mas maaga kaysa dati. Nag-iisa ito sa bahay namin. Kapag gabi naman ay binabantayan niya ako sa labas ng bahay ni na Auntie. Maniwala kayo o hindi, pero binabantayan niya ako bilang isang milo. Yung nabanggit ko nung nakaraan na mahaba at itim na pusa. Pero kahit kailan ay hindi ko pa nakita sa akto kung paano niya ginagawa ang pagpapalit anyo na yon. Tinanong ko na siya tungkol doon, pero ayaw na ayaw niyang ipakita sa akin. Ganun siya. Dahan-dahan akong napapaisip sa lahat ng nangyari sa kanya, Sir Seth. At dahil nga mahal ko ito, para akong ginagayuma ng sarili kong nararamdaman. Isang gabi, tahimik ang paligid. Tanging mga huni ng kuliglig lamang ang maririnig at alam kong nasa labas si Manly. Tinawag ko ito at tinanong kung okay lang ba na lumabas ako. Hindi siya pumayag pero nagpumilit akong lumabas habang suot ang itim na jacket noon. Nakita ko siyang anyong tao sa gabing yon. Wala itong pantaas. Nagtatabako. Namumula mga mata. Sinabihan niya ako na pumasok at matulog na. Pinapapasok ko rin siya pero ayaw niya. Hindi niya ako pinapansin. Napatingin siya sa dakong likod ng bahay. Napatayo ito sa pagkakaupo. Itinulak niya ako ng bahagya papasok ng pinto at hinila ang pintuan pasara nun. Nagulat ako sa ginawa niya. Tumakbo si Manly sa likod at tinuluyan ko ng sinara at tinalian ang pintuan nun. Pabalik na sana ako sa higaan nang biglang nagsisisigaw si Manly sa likod ng kusina. Nagsasalita ng hindi ko maintindihan. May ibang tao o nilalang sa likod at alam kong hindi ito normal na tao, kundi isa itong aswang. Hindi nga ako nagkamali nun. May nagsasalitang matandang lalaki na sobrang nakakapanindig balahibo ang boses. Alam mo yung boses na nagsasalita at may kasabay na parang tunog ng alam kong hindi sa tao. Nagising sila Auntie dahil sa sigaw. Sinabi kong may nangyayari sa labas. Ilang minuto pa'y natahimik ang paligid at may biglang lumagapak sa labas ng likod ng kwarto nila Auntie Lynn. Humiyaw ito. Boses ni Manly yon. Umiiyak ito na may angil na alam kong nasasaktan. Doon na ako nagsimulang umiyak. Tinatawag ko ang pangalan niya. Humihikbi ito at sumisigaw sa sakit. Alam kong siya ang pinagpapalo o hinahambalos ng matandang lalaki sa pader sa likod. Iyak na ako ng iyak nun. Yung boses ni Manly ay humihina. Pahina ng pahina. Para siyang hinihila papalayo ng matandang nilalang. Doon na ako nagsisisigaw sa pangalan niya. Gusto kong lumabas pero hinahawakan ako ni Auntie nun. Lumabas ang asawa ni Auntie Lynn sa pinto ng harap ng bahay. May dala itong itak. Nabitawan ako ni Auntie Lynn dahil pinagsasabihan niyang asawa niyang bumalik. Nakawala ako at binuksan ko ang pinto ng kusina
kung saan ko naririnig si Manly kanina. Paglabas ko sa pintuan, ang baho ng paligid. Madilim ang gabi, walang buwan. Madilim ang likod ng bandang kusina at talahiban na. Mga ilang metro mula sa mismong bahay, may nakita akong dalawang maliliit na bilog na pula. Nawawala ito pero bumabalik din. Palipat-lipat, mawawala na naman. Napansin kong habang tumatagal, palaki ito ng palaki, habang palapit ng palapit sa akin. Nang masanay ang mata ko sa dilim, nakita kong pormang tao ito. Maitim. Para itong unggoy kong tumakbo palapit sa akin. Palapit siya sa pinto ng kusina. Pumasok ako sa loob pero hindi ko na nasara dahil sa sobrang takot. Nahayaang nakabukas ito kaya naman madali lamang sa kanya na makalapit at makapasok nun. Napaupo ako. Nanginginig at hindi na ako makagalaw dahil sa sobrang takot. Malaki ang bunganga nito. Napakabaho ng lumalabas. Madumi ang katawat, hubot-hubad na maitim. Buhaghag ang buhok pero hindi kahabaan. Nakatayo lamang ito at titig na titig sa tiyan ko. Binuksan niya ang bunganga niya. Nilabas ang dila na parabang kayang-kaya niya akong kainin. May nakita akong anino ng tao sa likod niya. Alam kong asawa yun ni Auntie. Dahan-dahan itong naglakad papalapit. Iniangat ang itak. Tinaga niya ito ng buong puwersa sa likuran, sa balikat, at maging malapit sa may leeg. Tinataga niya ito ng makailang beses nun. Napakatulis ng sigaw nito. Nakakapanindig balahibo. Lalo pa at tahimik ang gabing yon. Tanging pag-angil lamang ang naririnig ko. Umikot pala itong asawa ni Auntie sa kusina para mag-abang. At hindi nga siya nagkamali. Lupaypay na ito sa lupa. Hinila ito ng asawa ni Auntie Lynn palabas ng kusina para dalhin sa kamalig at itali nun. Pero nung akma na sanang bubuhatin niya ito, kumalas at mabilis na tumakbo at pumasok sa madilim na talahiban. Hinimatay ako sa mga pangyayari. Naihipa umano ko sa salawal ko. Nang magkamalay ako ay nakita ko si Manly na sa gilid ulit ito ng higaan. Puro sugat ito at halos maiyak ako sa awa. Hindi ko siya hinarap. Hindi ko na kinakayang nakikita siyang nakakaawa nun. Pero sa puntong yon, pagkagising ko at nakita niyang okay ako, umalis ito ng walang sabi-sabi. Kinabukasan, may balitang dumating sa baryo namin. Pumanaw ang ama ni Manly. Alam kong tatay niya ang umatake kagabi. Ilang araw na siyang hindi lumalabas ng bahay namin sa kabila. Hindi na siya umaakit ng bundok ng ilang araw noon. Hindi niya rin masisisi ang ginawang pagtaga ng asawa ng tiyahin niya dito. Napag-alaman ko kina Auntie Lynn na dinala si Manly ng tatay niya sa talahiban kagabi. Itinali doon para hindi makialam sa balak ng pagkuha ng tatay niya sa anak namin. At dahil hinang-hina si Manly sa pagkakahambalos sa kanya ng tatay nito, kaya hindi na rin kinaya na makawala sa pagkakatali niya. Dahil sa awang-awa ko sa kanya, pinuntahan ko ito sa bahay na hindi alam na mag-asawa. Magtatakip silim na nun. Nakita ko siya sa likod ng bahay, nakaupo lamang ito doon. Kahit na may nararamdamang takot ay nilapitan ko siya. Kinamusta? Tinanong kung okay lamang ba ito at kung bakit hindi siya pumunta sa burol ng tatay niya. Hindi ito sumagot. Umupo ako sa tabi niya.
Medyo sanay na ako sa amoy ni Manly kaya kahit ilang araw itong hindi naliligo, natitiis ko pa rin ito. Nagpasalamat ako sa ginawa niyang pagprotekta sa akin. Wala itong kibo at hindi siya makatingin ng diretsyo nun. Ibabalik mo na ba ako sa bayan? Tanong ko sa kanya. Dahil pakiramdam ko ay nagiging pabigat na ako at dahilan kung bakit hindi niya ako maiwan-iwan. Ang sagot niya lang, hindi. Pero gusto kong bumalik ka na sa bahay. Gusto ko magsama tayo ulit. Gagawa ako ng kusina dito sa likod para hindi ka na nakikikain doon kay Ate Helen. Alam kong hindi naman ako nakakadistorbo kay na Auntie Lynn dahil alam kong dahilan kung bakit pilit nila akong kinukuha kay Manly noon. Nakapag-ipon ng kahoy si Manly para gagawing dirty kitchen sa likod bahay. Masaya ako sa naging pagbabago niya. Ang nasa isip ko ay sa wakas makakasama ko na ulit ang mahal ko at unang pagkakataon na magsasama kaming kumain. Nasa isip ko noon na wala at nakakaya niya ang sarili niya at nakokontrol sa amoy ko bilang buntis. Pinaniwala ko ang sarili ko na walang mangyayari. Magiging ligtas kami ng anak namin at protektado kaming mag-ina. Pero nagkamali ako, Sir Seth. Ang pagbalik ko sa bahay kasama siya ay isang malaking desisyon na hindi ko dapat ginawa pa. Napapayag niya ang mag-asawa na ibalik na ako sa kanya at nangakong walang mangyayari sa akin noon. Napatunayan naman niya umano ito sa laging pagbabantay niya sa akin gabi-gabi sa labas. Wala na silang nagawa pa dahil nagkusa na rin talaga ako. Minamadali ni Manly ang paggagawa ng kusina namin. Hindi naman ito buong kusina. Lutuan lamang ito. Yung gagawa ka lang ng pwedeng mapatungan ng lupa at lalagyan ng 3 bato para lang maipatong ang kaldero. Natapos naman ito kaagad. Unang araw ko na magkasama kami, may mga napapansin akong kakaiba sa kanya. Hindi ko ito binaliwala. Nagmamasid lamang ako sa mga kinikilos niya at maraming nagbago sa taong mahal ko na iba sa kung ano ko siya nakilala. Nagluluto ito. Ang bango. Nung tinikman ko, ang sarap, Sir Seth. Sobrang sarap. Lagi kaming karne ng mga hayop na nahuhuli niya. Minsan naman, kagang o alimango sa sapa. Ilang araw siyang ganon. Ako naman, kain ng kain lang. May napansin ako sa sarili ko. Nagtataka ako kung bakit palagi na akong inaantok sa hapon. Ang lamya ng katawan ko. Parang pagod na pagod ako. Napapansin ko ring ilang araw nang hindi ko nakikita si Auntie Lynn at ang asawa nito. Ilang araw akong ganon. Hanggang sa isang hapon noon, nakatulog ako at nagising dahil parang may mali sa akin. Siguro, nasa 10:00 na ng gabi. Tinatawag ko si Manly dahil wala ito sa tabi ko. Sobrang sama ng pakiramdam ko. Hindi ako makakilos at pakiramdam ko ay ang gaan ng tiyan ko pero napakabigat ng katawan ko noon. Sumisigaw na ako na sinabihan si Manly na tawagin ang tiyahin niya dahil napakasama na talaga ng dinadala ko. Pero walang Manly. Hindi ko siya makita. Pinilit kong tinayo ang sarili ko. Lumabas ako ng kwarto pero wala ito sa sala. Sinilip ko siya sa likod kung nakaupo siya doon pero wala akong mahagilap. Natatakot man gawa ng gabi na noon pero lumabas ako at naglakad. Pinuntahan ko ang bahay ni Auntie Lynn na nagbabaka sakali akong may tao na ron. Habang hirap na hirap akong naglalakad sa madilim na daan, sumisigaw na ako ng tulong para marinig ako nila Auntie Lynn at baka sakaling salubungin ako noon.
Nasa 3 hanggang 5 minuto pa ang lalakarin mo bago ka makarating sa bahay nila. Hirap na hirap ako. Hawak-hawak ko yung puson ko dahil pakiramdam ko ay nalalaglag ito. Paika-ika ako kung maglakad. Alam mo yung pakiramdam na kapag uminom ka ng purong mainit na tubig, mararamdaman mo yung init niya sa loob. Ganon na ganon. Parang may natutunaw sa loob ko. Umiiyak ako at kinakabahan. Wala akong naririnig na kung ano sa paligid nun. Tanging iyak at yabag ko lamang ang naririnig ko. Nangihina na ang katawan ko at hindi ko namalayang natumba na lamang ako at nahimatay sa daan. Sa mga puntong yon, nanaginip ako na may mga paang patakbong papalapit sa akin. Sobrang liit nito. Napakaitim. 4. Pero nanggagaling sa iisang katawan ng tao. Nang mapansin kong papalapit na ito sa akin ay pinilit kong bumangon at tumayo para tumakbo. Kung gaano kabilis ang takbo ko, ganun din ang bilis ng 4 na paa. Habang tumatakbo ako ay nakikita ko na ang bahay ni na Auntie Lynn. Hanggang sa papalapit na ako, nakita ko ang asawa niya na nakasilip sa bintana. At tila parang nakatitig ito sa akin na nakangiti nun. Natakot ako. Nilagpasan ko yung bahay. Tuloy lang ako sa pagtakbo. Sa hindi kalayuan ay may natanaw akong kubo. Nagtataka ako dahil alam kong sa bandang yon ay wala namang dapat nakatira. Pero tuloy lamang ako sa pagtakbo at pakiramdam ko ay maaabutan na ako kapag tumigil ako kahit saglit lang. Kaya naman sumigaw ako noon. Pero walang boses na lumalabas. Nang papalapit na ako sa bahay na yon, may nakita akong taong nakaupo sa may siwang ng pintuan. Nakangiti, pero nakapikit. Tumayo ito, naglakad, humarang sa dadaanan ko. Sa sobrang takot ko, dahil may humahabol sa akin noon at meron pang nakaabang, lumiko ako sa bandang talahiban. Pagkaliko ko, nahulog ako sa bangin at doon na ako nagising. Nagising ako dahil may sumasampal sa akin noon. Nakaramdam ako ng takot na makita ang isang matanda. Nakaupo ito sa gilid kung saan ako nakahiga. May mga binubulong-bulong ito at nguya ito ng nguya noon. Maitim ang ngipin, mabaho ang hininga. Napakapayat niya. Nakaramdam ako ng lamig sa may tiyan ko. Nakataas ang damit ko at may nakapatong na kung anong dahon dito. Kinapa ko ito, pero tinapik ng matanda ang kamay ko noon. Nasa isang kubo ako. Ang nasa isip ko, nahuli ba nila ako? Nasaan ako noon? Inikot ko ang paningin ko sa paligid. Nakahinga ako ng maluwag nang masilayan ko si Auntie Lynn at ang asawa niya sa labas ng pintuan. Tila hindi mapakali ang mga ito. Nakatalikod si Auntie sa akin at nakaharap sa kanyang ang asawa. Kaya nung napansin ako nito, tinapik niya si Auntie Lynn sa balikat para tingnan ako noon. Tumahimik ang dalawa sa pagsasalita at lumapit sila sa akin. Nagsalita ang matanda sa gilid ko. Hindi ko ito maintindihan pero binangon ako ni Auntie at pinasandal. Hindi pa man ako nakapagtanong. Tinanong ako ng asawa ni Auntie kung anong ginagawa ko malapit sa sapa noon. Siyempre ako takang-taka dahil hindi ako pumunta ng sapa kagabi. Umiihi daw ito sa may kusina at narinig na sumisigaw ako noon. Pinunta niya kung saan galing ang sigaw at nakita niya akong malapit sa may sapa. Nakahiga sa may damuhan. Sobrang putla ko upano noon kaya dinala ako sa kilala nilang kumadrona at hilot.
Maklaro ko lamang, Sir Sat, na ang bahay nila Auntie ay hindi kalayuan sa may sapa, kung saan daanan ni Manly papuntang bundok. Isang daanan lamang yon, wala ng mga bahay pa sa unahan. Sa panaginip ko, doon ako dumaan, pero ang nakakapagtaka kung bakit doon ako nakita ng asawa ni Auntie. Samantalang malayo pa ako sa bahay nila nang mawalan ako ng malay nun. Habang sinusulat ko ito ay naalala ko ang panaginip ko na yon. At dahil sa mga narinig ko sa kwento ng mga senders mo, hinala kong baka nahipnotismo ako ng isang palipad hangin. May binigay na baso ang matanda kay Auntie Lynn. May laman itong langis. Umuusok ito at sabi ay inumin ko umano hanggat mainit pa. Tinanggihan ko yon. Hindi ko kayang inumin dahil sa iba na nga ang amoy ay iba rin ang kulay. Kailangan mo itong inumin, kundi mamamatay ka, sabi ni Auntie nun. Bakit naman ako mamamatay? Mas mamamatay ako pag ininom ko kung ano man yan, no? Sabi ko kay Auntie. Nagalit ang matandang babae. Tumataas ang boses nito. Nakaturo sa akin habang may sinasabi sa mag-asawa. Hindi ko maintindihan. Hinarap ako ni Auntie Lynn at sinabing, wala nang buhay ang nasa tiyan mo, iha. Kaya kailangan mo itong inumin para mailabas mo yan at para hindi ka mamatay. Nagulantang ako, Sir Sat, sa narinig ko. Papanong nangyaring nawalan ng buhay ang nasa tiyan ko? Hindi naman ako nakunan sa pagkakaalam ko. Papanong nangyari yon? Nahirapan na akong huminga sa puntong yon. Nanghina ako, nanlamig at nawalan ng lakas. Naramdaman ko na lamang na may pinainom na sa akin na sobrang pait. Napakapait nito na parang nasusunog na ata ang mga lamang loob ko dahil iba talaga ang pait nun. Buong araw akong tulog. Kinabukasan pagising ko, nagdurugo ako. Ang daming lumabas na kung tawagin ay patay na dugo. May namumuo at maputla ang mga kulay. Nang mailabas ko lahat, ay kinuha ito ng matanda at inilibing nun. 2 araw pa akong nagpahinga doon, bago ako bumalik sa bahay namin. Sa 2 araw na yun ay panay ako iyak ng iyak lang. Lagi kong iniisip ang nangyari. Mula sa panaginip ko, sa pagkawala ng anak ko, at sa hindi pagpapakita ni Manly sa akin. Sa 3 araw, bumalik na kami. Dumiretso ako kina Auntie Lynn at ang sabi ko ay baka pwedeng pumunta kami sa bahay. Baka naroroon si Manly. Ilang araw na kasi itong hindi nagpapakita at ni hindi man lamang ako hinahanap. Malakas ang pakiramdam ko na may kinalaman ito sa mga nangyari sa akin nun. Dahil alam ko at napapansin ko ang mga pagbabago niya simula na magsama kami ulit. Pagdating namin doon, nakita kong bukas ang pintuan at mga bintana pero walang tao sa harap. May narinig kaming parang nanggigiba at nagpupukpok. Tinungo namin ng likod at nakita ko nga si Manly noon. Bakit mo ginigiba yan? Tanong ko na ikinagulat niya. Hinarap niya ako at patakbo akong niyakap noon. Saan ka galing? Ilang araw kang nawala. Pasensya ka na kung hindi ako nakauwi agad. Akala ko bumalik ka na ng talipapa. Sunod-sunod niyang tanong habang yakap-yakap ako. Tinulak ko siya. Nalabis naman niyang ikinagulat. Wala na akong ibang naramdaman kundi inis at galit. Hindi ko na alam. Sinigawan ko siya kung bakit niya ginigiba ang kusina. Paano nagkaroon ng kusina? Bakit walang amoy? Bakit wala kang amoy? Paulit-ulit niyang sambit habang nakatingin sa tiyan ko noon.
Ikaw yung nagtayo ng kusinang yan Sabat naman ni Auntie Len. Naguguluhan na ako sa paligid ko. Umiiyak na ako. Kumuha ako ng kahoy sa may gilid at tinutok ko ito kay Manly. Nanginginig ang kamay ko at sabing, "Anong ginawa mo sa akin? Anong ginawa mo sa anak natin? Nagtiwala ako na poprotektahan mo ako. Tinanggap kita, Manly, pero paano mo nagawang kainin ng sarili mong anak? Anak mo yun. Laman mo yun. Hindi ko magagawa sa iyo yan. Nasa bundok ako, nagpapagaling. Nung isang araw lang ako bumaba. Wala ka nang dumating ako dito at nagtaka na lang ako na may kusina na sa likuran." Paliwanag nito. Nagsalita si Auntie Len. Kinuwento niya ang nangyari sa akin. Pilit na tinatanggi ni Manly na wala siyang alam at hindi talaga siya nagpakita simula noong gabi na may sumalakay sa bahay nila Auntie Len. Sinabi ni Manly na dinala siya ng tatay nitong aswang sa talahiban at halos hindi na ito makagalaw noon. Nawalan ng lakas at nawalan ng malay. Kinabukasan ay pinuntahan niya ako sa bahay nila Auntie Len at nang nakita niya ako na walang nangyari, umakyat ito ng bundok at nagpapagaling sa mga sugat na natamo at nagluluksa sa pagkawala ng ama. Ni hindi siya bumaba para silipin man lamang ako noon. Natahimik kaming lahat, maging ang mag-asawa. Wala na akong naririnig. Iyak lamang ako ng iyak. At dahil sa sama ng loob ko ay nawalan na naman ako ng malay noon. Pagising ko, wala na naman si Manly. Tanging si Auntie Len ang nasa gilid ko. Hinanap ko si Manly at ang sabi sa akin ni Auntie, may pinuntahan kasama ang asawa nito. Inawakan ako ni Auntie sa kamay. Habang wala kang malay, nagkausap kami ni Manly at tulad ng sinabi niya sa iyo kanina, sa bundok siya na malagi at nagpapagaling. Iha, maaaring hindi si Manly ang nakakasama mo dito sa bahay. Maaaring ibang tao talaga ang nagluluto at nagpapakain sa iyo ng kung ano. Siguro nagamitan ka ng kung ano para maniwala ka at nagpanggap ito bilang si Manly. Nakampante kaming iwan ka dito para pumunta sa burol ng tatay niya. Naisip ko rin na ayaw niya talagang pumunta sa tatay niya dito dahil galit siya sa tangka nito sa iyo kaya na malagi siya dito at sinamahan ka. Alam kong hindi pa purong aswang si Manly. Kaya alam namin ng limitasyon at kaya lamang nitong gawin. Kaya ka namin kinukuha sa kanya nung nagdadalang tao ka. Kasi alam ko na may magbabago sa kanya. At natatakot ako sa pwede niyang gawin. Ito ang mga salaysay ni Auntie Len na nakapagtahimik sa akin noon. Napagtagpi-tagpi ko lahat ng sinabi niya. Pumikit na lamang ako habang patak ng patak ang luha ko noon. Nawala ang bunga ng pagmamahala namin ni Manly at nawala ang tiwala ko sa kanya. Pero nung marinig ko ang mga sinasabi sa akin ngayon ng Auntie Len, saka ko naisip na akala ko kilala ko na ng lubos si Manly. Akala ko'y alam ko na ang lahat tungkol sa kanya. Akala ko'y sapat ng tanggap ko ito at nag-aakalang mapoprotektahan niya ako. Hindi ko kayang tanggapin ang mga nangyari nun. Ang hirap paniwalaan at tanggapin. Bigla kong naalala ang mama at papa ko. Naisip ko na iba sana ang takbo ng buhay ko kung hindi ko tinanggap ang trabaho ko bilang kahera. Wala sana ako sa sitwasyon na to ngayon. Gabi na nang dumating sila Manly. Hindi ito pumasok sa bahay. Nanatili ito sa likod na lagi niyang inuupuan. Umiiyak ito. Naririnig ko ang pilit nitong hikbi. Nanatili pa rin ako sa higaan ko. Sinabihan ko ang asawa ni Auntie na kung pwede, papasukin si Manly. Wala na akong pakialam kung kainin niya ako ng buhay nun.
Nawala ang takot ko. Namanhid ang isip ko. Nasa loob ng kwarto kaming apat. Nakaupo si Manly sa harapan ko. Nasa gilid ko naman ang mag-asawa. Nakiusap si Manly na itali siya pero tumanggi ako. Gusto kong mapatunayan na kaya niyang kontrolin ang sarili niya, na hindi niya kayang manakit ng tao. Gusto kong bumalik ang tiwala ko sa kanya noon at poprotektahan niya pa rin ako kahit anong mangyari. Nakatingin ako sa kanya. Ang dami nitong sugat sa katawan. Yung iba'y naghihilom. May mga sariwang peklat at yung iba'y halatang basa pa. Anong gagawin natin ngayon? Basag ko sa namumuong katahimikan. Wala siyang imik at nakayuko lamang ito. Nagsalita ang asawa ni Auntie. Sir Seth, ito ay mga kwento na lamang ng asawa ni Auntie Lennon. Ayon sa kanya, pumunta sila sa bundok kung saan pumupunta si Manly. May maliit na barong-barong doon. Doon ito namamalagi at may isa pa itong kasama. Si Eli. Kung maaalala niyo, siya yung babae na pumalit kay Ate Leia. Si Eli ang malayong kamag-anak ni Manly sa side ng nanay na huli ko nang nalaman nun. Isa itong purong aswang na sumalo sa pagiging aswang ng lola nila. Ang nanay naman ni Manly ay puro ding aswang at nung namatay ito ay isinalin sa asawa. At dahil si Manly ay hinawaan o bagong hawa ng pinsan niyang si Eli. Sa pagkakatanda ko sa mga sinabi ng asawa ni Auntie, hindi ko alam kung tama basta ang naalala ko ay sinabi nito na sa pamilya ng nanay ni Manly nanggaling ang dugong aswang nila. Namamalagi ang dalawa doon para magpakasasa sa mga hayop na nahuhuli nila. Hiding place kumbaga. Habang pabalik-balik umano si Manly sa bundok, may napapansin itong si Eli kay Manly. May naamoy siyang kaaya-aya. Nadadala ni Manly ang amoy ko bilang buntis. Ilang araw na pala itong nagmamasid sa paligid na hindi man lamang napapansin ni Manly. Dumating ang pagkakataon. Umakyat sa bundok si Manly na puro pasa at sugat nun. Ang umalalay sa kanya, si Eli. Pinapunta ito ni Manly sa burol ng kanyang ama dahil nga nasawi ito sa dami ng natamong taga. Nagtataka na si Manly kung bakit ilang araw na at hindi pa rin bumabalik si Eli sa bundok. Umabot ng linggo bago tuluyang gumaling si Manly. Saka ito bumaba at naabutan niyang wala nga ako sa bahay. Maging sina Auntie at ang asawa nito ay wala. Malaki ang hinala niya na si Eli ay hindi pumunta sa burol, kundi tumuloy ito sa baryo namin at nagpanggap. At hindi nga siya nagkamali nun. Nagpangbuno ang dalawa sa bundok. Natatakot umano ang asawa ni Auntie sa puntong yon. Dahil ibang-iba umano si Manly sa karaniwang pagpapalit nito. Napakalakas at napaka-agresibong mapuruhan si Eli na mas malakas dapat kesa sa kanya. Maraming sugat si Manly pero hindi nagtagal. Nagawa niyang kitilan ng buhay ang pinsan niya. Umupo si Manly sa lupa at tila hingal na hingal at biglang natutulala. Nakaramdam ng takot ang asawa ni Auntie, kaya hinigpitan niya ang kapit sa itak nito. Naghahanda sa maaaring kilos ni Manly nun. Pero ilang minuto pa, hindi gumalaw si Manly sa pagkakaupo. Nakayuko lamang ito. Kauna-unahang pagkakataon na nakapatay ng tao si Manly nun. Dahan-dahang nilapitan ito ng asawa ni Auntie. Tinapik ito ng itak sa balikat pero hindi naman pumalag. Umiiyak ito. Pinakalma ito at sinabing hindi tao ang pinatay niya, kundi isang aswang. Tama lang nakitilan niya ng buhay ang pumatay sa anak niya, kahit kamag-anak niya pa ito.
Dugo sa dugo, laman sa laman kumbaga. Sinunog nila ang barong-barong kasama ang katawan ni Eli. Saka sila bumaba. Matapos ikwento ang nangyari ay binalingan ko ng tingin si Manly. Para itong bata na naputulan ng dila na hindi man lamang makapagsalita. Lumapit ako at kumandong sa kanya. Nanginginig ito at pilit niya akong tinutulak. Hinihila naman ako ni Auntie Lynn at tumayo na rin ang asawa nito. Para bang nag-aabang sa kung anong pwedeng gawin sa akin ni Manly. Pilit kong niyayakap si Manly at humingi ako ng tawad. Hindi ko alam pero pakiramdam ko. Ako ang dahilan kung bakit umabot siya sa ganong sitwasyon. Totoo ngang pinoprotektahan niya ako hanggang dulo. Hindi ko na naman napigilan ang emosyon ko. Napahagulgol na lamang ako at tumugon sa yakap si Manly noon. Nag-iiyakan kaming dalawa. Nag-usap at nagkapatawaran sa nangyari. Tinanggap ko ang lahat at pilit kakalimutan para magsimula ulit pero iba ang kinalabasan. Lumabas ng kwarto ang mag-asawa. Nag-uusap sa labas. Maya-maya pa ay bumalik si Auntie Lynn sa kwarto. Nagpupunas ito ng luha. Pinatayo ako at tumayo din si Manly noon. May sinasabi si Auntie Lynn kay Manly gamit ang salita nila. Hindi ko naintindihan pero alam kong patanong ito. Tumango lamang si Manly at niyakap ito ni Auntie Lynn. Umiiyak si Auntie noon. Hindi naman ako nagtaka kasi nasa isip ko na okay na ang lahat. Bumaling sa akin si Manly. Pareho na kaming namumugto ang mata sa kakaiyak. Mahal na mahal kita ga. Kaya po protektahan kita hanggang dulo. Patawarin mo ako. Mahal kita. Mahal na mahal kita. Sambit sa garagal na boses habang nanginginig sa pagkakayakap sa akin noon. Hinalikan niya ako. Halik na may halong pagsasamo. Halik na punong-puno ng pagmamahal. Naguguluhan ako sa mga kinikilos niya pero siguro dala lamang din ng pagsisisi sa mga nangyari kaya siya ganun kong umasta. Doon ka muna magpahinga kina Auntie Lynn, sabi niya. Nagtinginan na magtiyahin. Pumayag naman ako. Wala akong naiisip na kung ano. Inalalayan ako ni Auntie Lynn at naglakad na kami palabas ng bahay. Tiningnan ko pa si Manly. Nakangiti ito habang nagpupunas ng luha. Ginitian ko din siya bago ako tuluyang maglakad papalayo ng bahay namin. Nagpaiwan ang asawa ni Auntie Lynn. Pagdating namin sa bahay ni Auntie, dumiretso siya sa kusina para mag-init ng tubig noon. Narinig ko itong nagpipigil ng iyak. Mga kalahating oras pang nagdaan. Dumating ang asawa ni Auntie. Pawisan ito at amoy gas. Sa dilim ng paligid ay may nakikita akong apoy. Parang may nasusunog. Lumabas ako ng bahay. Naglakad pa ako para makita kung saan nanggagaling ang apoy na yon. Bahay namin ang nasusunog. Tumakbo ako para puntahan si Manly pero napigilan ako ng asawa ni Auntie Lynn. Natumba ako sa lupa. Nilapitan ako ni Auntie at doon na siya humagulgol ng iyak. Sigaw ako ng sigaw at pilit kong kinakagat ang kamay na nakahawak sa akin. Halos gumagapang na ako sa lupa para lang makawala sa asawa ni Auntie pero hindi ko magawa. Matapos ang pangyayaring yon, nagkaroon ako ng trauma sa lahat. Ang sakripisyo ng taong mahal ko ang muntik nang pumatay sa akin. Nawawala na ako sa sarili. Halos araw-araw akong umiiyak. Hindi na ako makapag-isip ng tama. Hindi na rin ako nakakausap ng maayos. Lagi kong bukang bibig si Manly. Nagdesisyon na mag-asawa na dalhin ako sa talipapa. Nagbabaka sakaling may makakakilala sa akin.
Nakilala ako ni Kuya Ton. Nagulat ito sa kalagayan ko. Ang sabi niya ay hinahanap daw ako ng mga amo ko noon. Hindi nagtagal, kinuha ko ng mga amo ko. Dinala ako sa ospital at ang findings ng doktor. Nakunan ako at merong depresyon. Nagsuggest ito na ipapsychiatrist ako noon. Dumaan ako sa mahabang konsultasyon at counseling hanggang sa bumalik pa unti-unti ang gana ko sa buhay. Halos 3 taon din akong pabalik-balik ng psychiatrist. Lahat amo ko ang gumagastos. Nasa pangangalaga nila ako sa loob ng 5 taon noon. Pagkatapos ng 5 taon, nakabawi ako. Bumalik yung dating sigla ko, pati ang katawan ko. Pero may mga nagbago. Hindi na ako nakikipag-socialize sa ibang tao. Mas gusto ko na lamang mapag-isa. Nakakaya kong ibangon ang sarili ko ulit at tanggapin ang nangyari sa akin noon. Hindi ko na pinagpatuloy ang plano kong pag-aaral. Bumalik ako sa mama ko at naghanap ng trabaho. 6 na taon ang nakaraan. Binalikan ko ang talipapa. Malaki na ang pinagbago nito. Dumadami na ang mga bahay. May palengke na. Ang dati naming pwesto ay isa ng gasoline station at may bus station na rin sa lugar. Simentado na rin ang mga daan at malawak na ang lugar na yon. Sir Seth, baka magtaka kayo kung bakit wala akong binanggit na pangalan ng lugar. Hindi ko po talaga maalala. Hindi ko rin maalala kung para saan yung itim na jacket na laging pinapasuot sa akin noong mga panahon na yon. Siguro, dahil po sa mga gamot na iniinom ko, o baka naman nasama sa mga alaalang nawala matapos ng mahabang counseling noon. Hanggang sa unti-unti ko ding naalala ang mga ito, pero magaan na sa pakiramdam ko. Sa ngayon, maayos ang buhay ko. Nakapaghanap ng magandang trabaho at nakikinig sa inyo. Pakiramdam ko ay hindi ko naibahagi din sa inyo lahat ng mga detalye. Pero kahit ganun pa man ay ginawa kong lahat. Maalala ko lamang at maibahagi sa inyo ang mga bagay na hindi ko makakalimutan sa aking pag-ibig sa isang aswang.